rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, tapos kumakain ka ba ng banana? Charot. So, yun. So, ganyan talaga. Siguro, maintain lang natin siguro yung happiness sa puso natin. Kasi, syempre, pag galing kasi yung happiness sa puso mo, magre-reflect siya. At hindi naman tayo kailangan ma-worry. Kasi, syempre, di ba, nasa edad na rin naman tayo. 40s na tayo. So, natural, may mga pagbabago sa face natin. Pero kung kailangan magpahinga. Kung kailangan ngumiti. Ganon! So, basta happy-happy lang. Chill-chill lang. Huwag masyadong maging seryoso sa mga problema. Kasi yung problema, ayun talaga yung nakakatanda. Di ba? Kaya tingnan ninyo yung Mama Sam ninyo, fresh overload. Kasi nakafocus lang ako sa mga hotdog, sa mga banana, charot. Ayun, hindi. Siguro lang ako, masaya lang yung buhay ko. Dahil, syempre, kasama ko si Nu, tapos wala naman kami masyadong away-away, wala kami mga ganon, walang stress, ganon. And then, ayun, so gusto ko rin magpasalamat, syempre, sa walang sawang tumatangkilik dito sa Sam Sam TV. Alam ko, nalilito kayo sa mga channel ko. Ang channel ko, 3. May Mama Sam Vlog, yung Chika Chika na parang news, tapos may Sam Bruce's Crown. Ayun talaga yung main channel natin, na kung saan, ayun talaga doon tayo nagbibigay ng mga matitinding komentary. Komentary talaga doon, more commentary. And then, eto na nga, Sam Sam TV naman, parang wala lang, chika lang tayo. And ayun, maraming salamat sa support ang binibigay ninyo, lalo-lalo na yung mga nasa parting Americas, yung sa US and Canada, talagang grabe, sobrang ramdam ko yung pagmamahal ninyo dyan. At hindi lang yan, yung mga kaibigan din natin na nasa parting Middle East, nako, ang lakas natin dyan. Sobra, yung mga kaibigan natin talaga tumututok dito. And then plus, yung mga kaibigan naman natin na nasa Asia, lalo-lalo na sa Philippines, di ba? At Australia, may mga kaibigan din tayo dyan. Europe, Africa, di ba? Sa ang panig man ng mundo, di ba? Talagang panalo. Yung mga sa Japan nga, nanonood din sa atin. Kaya, hapon ka. Di ba? So, ngayon, pag-usapan natin yung sinabi ni Dindy Pajares na lalamunin si Tara Valencia ni Ana Valencia ng bonggang-bongga, or mahihirapan si Tara kay Ana Valencia. Ayun yung message ni na pabiro ni Dindy Pajares noong presentation or send-off party itong si Ana Valencia sa Pilipinas. Si Ana Valencia, isa to sa mga favorite ko talagang favorite ko yung beauty queens sa atin. Isa siya sa mga favorite kong queen na sobrang nagagandaan ako. Sabi ko nga sana sumali uli siya ng isa pang national pageant. Sabi ko pwede itong pang Miss Grand kung papracticing niya. Pero kung ganyang galawan, hindi. I think hindi talaga. But yung talagang atake na alam mo yun, na pang Miss Grand, gagawin niya, ay nako, pwede, pasok yung ganda niya kasi matangkad, tapos may beauty. So, syempre, Ana Valencia yan. Kaya yung nabalitaan ko na magre-represent siya ng Germany, nalungkot ako, sa totoo lang. Nalungkot ako kasi parang sabi ko, sayang naman, di ba? Kasi Germany yung dadalhin niya. Medyo mahihirapan siya, sa totoo lang. Parang feeling ko mahihirapan siyang makuha ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Kasi syempre, everybody looks talaga Philippines, di ba? Kung yung sash mo, Philippines, ayun, talagang grabe ang support. Pero kung ang sash mo ay Germany,
medyo talagang aminin natin, mahihirapan ka dyan. At ngayon, sa nangyayari ngayon, ay medyo talagang hirap siya na makuha ang suporta ng Pilipino. Pero syempre, nandoon naman na tinitingnan pa din yung laban niya dito. I'm right? Di ba? Kasi syempre, ano yan Ana Valencia yan. Kaya lang kasi kasabayan niya dito si Tara Valencia at parang feeling ko mali doon si Dindy Pajares yung sinabi niya na mahihirapan si Tara Valencia kay Ana Valencia. Parang feeling ko sa laro ni Tara Valencia na nakikita natin ngayon, oh my gosh, I love the way kung paano mag-execute ng bongga-bongga ang isang Tara Valencia sa competition. At ang gusto ko kay Tara, talagang hindi niya masyado sineryoso yung mga sinabi noon ni Dindy Pajares. Sabi niya nga, understand, mari-mari kami, okay lang yan. Kumbaga, good attitude, di ba? Doon pa lang sa part na yon. And I'm so happy. And then, happy ako sa ipinapakitang galawan ni Tara Valencia. Styling talagang pang. Di ba? So, yes, matangkad si Ana Valencia kay Tara Valencia at alam natin na mas pansinin sana talaga si Ana Valencia, pero Tara Valencia ay gumawa ng sarili niyang eksena. So nakikita ko dito sa kanila, roommate sila 'di ba sa sa Supra. Nakakatuwa kasi syempre parehas Valencia. And then ayun, feeling ko na iwanan niya si Ana Valencia, naiwanan ni Tara Valencia si Ana Valencia sa competition. Ayun yung feeling ko hindi ko pa alam, but malalaman natin yan kapag nagsimula na yung mga activity at eksena nila. But for now, ang masasabi ko, talagang iba talaga ang laro talaga ng isang Tara Valencia. Diyos ko, lahat ng eksena ginawa niya talaga at pasabog. Oo. At in fairness, talaga, sobrang panalo. Styling, winner, execution, and then yung energy, oh my gosh. Kaya nakikita ko na parang good job talaga si Tara Valencia. Doon naman siya nagsasabi na kung hino naman ang communication skills niyan. I'm not bothered sa communication skills niya kasi parang feeling ko alam ni Tara Valencia kung paano lalaruin to. At doon sa part na yan, parang feeling ko yung kumpiyansa niya talaga po. So nakikita ko sa kanya parang she is a next Mucha Datul. Oo. Si Mucha Datul kasi ay iba. Talagang panalo. Sobrang ganyan din, di ba? Yung kumpiyansa kasi, ayun ang maganda kay Tara Valencia, buo yung loob niya. At yung kumpiyansa niya talaga, she don't care kung hindi ganun kapalo yung com skills niya. Basta she know how to play talaga. Oo, sa game strategy niya, ay masasabi ko, hindi imposible na may uwi niya talaga ang corona. At dito masasabi ko na pag-iwanan niya talaga si Ana Valencia for now sa ngayon, sa mga unang eksena nila. And grabe. Sa ngayon ng tansya ko, top 5 or winners to top 5 or winner to si Tara Valencia. Kaya ni Tara manalo, kaya ni Tara may uwi ang corona kasi parang feeling ko yung energy kasi niya, she's good. Ang galing. Sobrang panalo. Wala akong masabi. Tinihintay ko na lang kung, pag rumampa pa to sa swimsuit, di ba? Talagang maloloka talaga silang lahat. Kasi rampadora din to. At, Diyos ko, iba yung energy na ibibigay niyan. Sobra. Siguro, excited ako sa susuotin niyang final gown, saka sa prelim. Excited ako doon. Excited ako sa magiging eksena niya. At parang feeling ko, winner. Ganon yung nararamdaman ko sa isang Tara Valencia. Parang feeling ko winner talaga siya. Winner siya sa mga magiging ganap niya, winner siya sa magiging eksena niya, winner siya dito sa supranational. Kaya abangan natin kung paano nga ba papalo ang isang Tara Valencia sa finals, and then tignan natin kung ano ang mararating ni Ana Valencia sa competition, di ba? Kung sino nga ba ang makakarating sa kanila sa dulo.
Ayan ang malalaman natin sa mga susunod na eksena. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo si Tara Valencia, ano ang mararating niya dito? So tingin mo ba kaya ni Tara Valencia makuha talaga ang corona ng supranational? So tingin mo kakabog kaya to si Tara hanggang sa dulo. So, i-comment mo, ibigay mo ang opinion mo dyan, and then, i-share mo sa lahat kung ano ang tingin mo sa ginagawan laban ni Tara Valencia sa competition ng Miss Supranational ngayong taon na to. So, yan! So, syempre, maraming salamat sa iyo, sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa Samsam TV. So, mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys.